Welcome to the Needle House Podcast. Hey yo, what is up you guys and welcome back to the Needle House Podcast. Yes sir! And this is episode 4 ng ating podcast, no? O nga pala, mga kasabot, kung bago ka dito sa podcast natin, or if hindi nyo pa alam, meron tayong YouTube channel, no? It's Marcus the Second. Yun. Same niche din naman. Puro about tattoo din yung pinag-uusapan natin doon. But those are more of short videos. Yan. And kung hindi ka pa nakasubscribe doon, subscribe ka na and click the bell button para nanonotify ka tuwing may bago tayong video. And same goes dito sa podcast natin. No? Kung hindi ka pa follow nyo na ako dito and leave 5 stars baka naman. Yun. And if you're watching this from YouTube naman, no? Kung hindi ka pa naka-follow dito sa Spotify natin, no? Or dito sa podcast natin, check nyo to sa Spotify, search nyo lang The Needle House Tattoo Podcast. Yan. Okay. So, ano nga bang pag-uusapan natin ngayon? Well, mga kasabwat, no? Ito, alam ko na pag-usapan na natin to sa channel natin, but for this podcast, no, since hindi pa natin to napag-usapan dito and napakagandang topic nito, naisipan kong gawan ng isang episode, no. And I'll be calling this episode Tattooed and Employed. Yun. So, alam niyo na sa title pa lang kung ano pag-uusapan natin. Yan, kasi ang daming nagtatanong, no. Kasabwat, sa panahon ngayon, it's already 2024 and ang dami pa ring mga companies na hindi tumatanggap ng mga taong may tattoo. Yan, pag-usapan natin. Pero, start tayo sa akin. Siyempre, ako, kung hindi nyo alam mga kasabot, no, ever since college, no, may tattoo na talaga ako. Yan, parang second year college pa lang may tattoo na ako. And I never really planned to get a job na yung sobrang maarte sa tattoo. Yan. Although nagtrabaho din naman ako dati. Ang dami ko na ring naging trabaho, no. At yung mga hindi ko alam, no, kung talagang dinadala lang ako ng pagkakataon sa mga klase ng trabaho na hindi naman na nagseselan sa tattoo. Pero noong mga panahon na yun, hindi naman ako nahirapan maghanap ng trabaho. So there are a lot of factors, no, sa ayun, pasensya na pala kayo mga kasabot, no, kung maririnig niyo yung background noise dito. May mga sasakyan, kung maingay, yan kasi off topic muna, kung hindi niyo alam, nakalipat na kami ng bahay. So lumipat ako ng bahay kaya medyo naiba din yung setup natin. And ayun, kaya iba na yung setup natin. Buti na lang marami akong na-upload na videos prior to moving, no. Kasi medyo ang tagal din bago ako nakagawa ulit. Yun. Anyways, ayun na nga. So there are a lot of factors na nakakaapekto sa paghahanap ng trabaho. Hindi lang naman tattoo 'yan. And kahit sa tattoo, there are a lot of factors din, no. Again, simula tayo sa akin. Ako, college pa lang may tattoo na ako, pero yung tattoo ko is dito. So ayan, nakatago naman siya. So nung naghanap ako ng trabaho, or by the time na magtatrabaho na ako, since tago naman siya, hindi naman ako nahirapan maghanap ng trabaho, no. And ano pa, graduate din ako ng college. So, siguro isang factor din yun, no? So, hindi natin lahat pwedeng isisi sa tattoo. So, since graduate ako ng college, nung naghanap ako ng trabaho, medyo dumami yung options ko, no? So,
again, not to discriminate yung mga undergrad, but hindi natin lahat pwede isisi sa tattoo na, kasi may tattoo ako, kaya nahirapan ako maghanap ng trabaho. Blah, 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 ganyan. Well, of course, syempre, kung mas marami tayong options, no, mas hindi tayo mahihirapan maghanap ng trabaho. Kasi, base sa experience ko, no, teka, usog natin, medyo naiinitan ako. Yan, sana hindi masyadong maingay sa mic natin. Yan, so ayun na nga, hindi natin pwede lahat isisi sa tattoo kasi sa experience ko nga sa mga taong nakilala ko, nagrereklamo sila, ang hirap humanap ng trabaho, porque may tattoo ako, ganito, ganyan. Well, mga sabuat, no, kailangan kasi alam din natin na nasa Pilipinas tayo at hindi talaga, kahit wala kang tattoo, ang hirap humanap ng trabaho sa Pilipinas. 'Di ba? Tapos, syempre, nung nagpa-tattoo ka, dapat alam mo 'yon na mababawasan na yung mga career path mo or yung mga pwede mong applyan na trabaho. So, dapat expected mo na 'yon. So, kung nung una pa lang hirap ka nang humanap ng trabaho, tapos nung nagpa-tattoo ka, syempre mas lumiit yung options mo, mas kumonte, 'di ba? That's also the reason bakit kapag nagtatattoo tayo, mas gusto natin yung nasa legal age na. Or ako personally, kapag nagtatattoo ako, tinatanong ko rin si customer, not to offend, no, but just to give advice, no. Tinatanong ko sila, may trabaho ka ba? Anong trabaho mo? Yung trabaho mo ba ay mahigpit sa tattoo? Regular ka na ba? Are you parang currently looking for a job? Ganon. Kasi we have to educate the customer, no, na kapag nagpa-tattoo ka is mababawasan talaga yung options mo sa pagkuha ng trabaho, 'di ba? Ayan. So again, balik tayo sa akin. So ako, hindi naman ako nahirapan ng maghanap ng trabaho, and nung nagpa-tattoo naman ako, alam ko rin naman na hindi magiging madali. At nung nagpa-tattoo din ako, alam ko na yung career path ko. So, decided ako na magiging tattoo artist ako. Number 1, yun. Pangalawa is, gusto ko maging chef, no? So, noon, yun, isa yun sa mga plano ko. And, kapag chef ka naman kasi, hindi naman lahat parang hindi naman ganun kahigpit sa tattoo, no? And of course, syempre, gusto ko rin mag-business. So, kaya noon, decided talaga ako. And one factor din para sa akin, no, na nung nagpa-tattoo ako, alam ko sa sarili ko na hindi ako magiging, or hindi ako mag-slack off pagka-graduate ko or pag naghanap na ako ng trabaho. Kasi alam ko na hindi na ganun karami yung magiging options ko kapag nagtrabaho ako. Yan. So, dapat hindi rin tayo puro reklamo, no? Dapat may gawa din tayo, may kilos din tayo. Kasi kapag sinabi natin na or isisisi natin lahat sa tattoo, 'di ba? Lalong pumapangit yung pananaw ng mga tao sa tattoo at lalong nagkakaroon ng stereotype sa mga taong may tattoo. Yan. Ano pa ba? Yung mga tanong din na nakikita natin sa channel natin, sa YouTube channel. Mga tanong na kasabwat, saan ba ako pwede mag-apply? Kasi may tattoo ako. Well, eto mga kasabwat, no. One thing that you can do as well, no, is to build your skills, no. Alamin nyo kung ano yung mga pwedeng applyan na hindi mahigpit sa tattoo, and then build your skills around it, no. Katulad ng halimbawa, sabi ko nga yun, gusto nyo maging chef, 'di ba? Mag-aral kayo magluto, galingan niyo. Then look for a job, mag-cook kayo sa malilit na restaurant hanggang sa tumaas ng tumaas. 'Yun. Alamin niyo rin yung career path niyo, no? Kasi kadalasan sa atin dito sa mga Pilipino, hindi naman natin iniisip yung career path, no? Puro tayo si bahala na or
Diyos na ang bahala, ganyan. Bahala ng swerte. Puro ganun. Mahilig tayo mga Pilipino sa ganun. But, of course, dapat simula pa lang, iniisip mo na yung magiging career path mo. Kasi kung ang career path mo pala is gusto mong maging police or gusto mong maging abogado, whatsoever, yung mga typical na trabaho na kailangan wala kang tattoo, dapat hindi ka magpa-tattoo kung yung pala yung gusto mo, 'di ba? Kasi kung yung pala yung gusto mo, tapos magpapa-tattoo ka, tapos pag hindi ka naging pulis, isisisi mo sa tattoo, pangit naman yung ganun, 'di ba? Yan. So, siguro isa ring part dyan yung sa mga sa school, no? Hindi kasi lahat ng school is talagang binibigyan tayo ng career path. Although may exams para sa ganyan, pero hindi siya siniseryoso. 'Di ba? Unlike sa ibang bansa kasi, parang siguro yung ngayon, no, yung klase ng education ngayon, parang nabibigyan na ng career path yung mga estudyante. Pero nung panahon ko kasi wala talaga, no. Ayun, so ganun nga, sabi ko nga, alamin niyo yung mga trabaho na pwedeng may tattoo and then build your skills around it or pag-aralan niyo maigi para hindi niyo isisi lahat sa tattoo, no? Katulad ng halimbawa, call center. Yan, sa call center hindi mahigpit ang may tattoo. Ako mismo, sa call center ako nagtatrabaho. Isa akong team leader, no, or supervisor sa isang call center. Never naman naging factor yung tattoo nung nagtatrabaho ako. Kasi sa call center talagang skills yung tinitignan. Para kasi nag-aaral dyan eh. So yung scorecard mo, yan, yung attendance mo, tapos doon, hindi sila titingin sa panlabas na itsura kapag nag-promote sila. Yan. Ano pa? Siguro, isang factor din, no, yung placement din ng tattoo. Yan. Kasi ako, hindi pa ako nagpa-tattoo sa leeg or dito sa kamay, sa muka, nung alam ko na hindi pa ako ganun kasigurado sa gusto kong trabaho at hindi pa ako ganun kaseryoso, no? Pero nung alam ko or na-experience ko na rin na nagtrabaho, na promote, tapos na nakita ko na kaya ko naman pala at pwede kong maging career path tong call center. Yun, nagpatattoo na ako sa kamay, sa leeg, sa muka. Yun, kasi alam ko na kaya ko. So, doon ako nag-build ng skills ko sa pagiging call center employee. So, inalam ko kung ano yung target na position ko at dun, yun yung ginawa kong goal. Tapos yung mga skills na pinag-aaralan ko papunta dun sa goal ko na yun, 'di ba? Kaya kahit may tattoo man ako, hindi ako nahirapan. Yun. So, what else? Dito naman sa Pilipinas, no, nakita ko isang nakakatuwang bagay. Nakita ko sa Jollibee, nag-hire na sila ng may tattoo. Yan. So, hindi na, yung tattoo is visible talaga. So, feeling ko, hindi na rin ganun kahigpit si Jollibee. Ano pa ba? Ako, back in 2015, 2016, hindi ko maalala, no? Pero, before, nag-apply ako sa Starbucks, no? Wala pa akong tattoo sa leeg, sa mukha, pero naka full sleeves na ako. Both arms, no? At sabi sa akin nung nag-hire sa akin, nung nag-interview sa akin, manager nila yun sa store, alam ko eh. Parang i-hire nila ako, but gusto nilang malaman ko na that will be the first time that they will be hiring. Not sure kung totoo, no? Pero yun yung sabi niya sa akin. Or baka doon lang yung sa branch na yun, or doon lang sa kanila. First time daw nila nag-hire ng naka-full sleeves. Nag-hire sila ng may tattoo, pero hindi ng naka-full sleeves. Sa ano yun eh, alam ko, sa Shell of Asia, if I'm not mistaken, no? Basta sa ano siya, sa NLEX, yun. Tapos, yun nga, hinire nga nila ako, pero hindi, nung that time kasi, no, medyo nababaan ako sa offer. Hindi dahil mababa talaga sila mag-offer, but may kasabay din kasi akong in-applyan that time. And nung na-hire ako sa Starbucks, nagsimula na yung training, and na-hire din ako sa sa isang call center din. Tapos, syempre,
ang goal ko naman kasi talaga natin lahat is to kumita ng pera. So, mas pinili ko yung mas mataas yung offer. So, I decided to leave Starbucks, tapos doon ako nag-pursue sa call center, at doon na rin ako nag-build ng career nung panahon na yon. No, doon ako nagko-call center na ako dati, pero hindi ako ganun kaseryoso. Hindi ako paano ba? Hindi ako model agent, no. Ma-absent ako, nalilate ako dati yan. Hindi ako seryoso sa pagko-calls. Na-promote ako dati, tapos hindi ko din sineryoso. Inalisan ko din yung company. Tas parang feeling ko lang dati hindi para sa akin. Kasi nung na-promote ako, parang basurang promotion lang siya. Allowance lang yung naging increase ko. At that time, provincial rate pa yon. Tapos, ang baba na nga ng sahod. Nadagdagan pa yung workload ko. Tapos, magkano lang yung dinagdag nila. So, sabi ko baka parang hindi para sa akin. Parang ang liit ng sahod. Kasi that time din, yun din yung panahon na sobrang lakas kong mag-tattoo. Sabi ko parang mas malaki pa yung kinikita ko sa tattoo. So nag-stick ako sa pagiging tattoo artist. Nilisan ko yung call center, tapos na-realize ko, no, yung mga benefits din sa call center company, sa mga companies, no, mas maganda at mahirap kapag yung talagang sarili mo lang na yung business, 'di ba? Tattoo artist ka, maghulog ka ng sarili mong SSS, wala kang health card, so kuha pa ng insurance. Sabi ko, magtatrabaho na lang ako, mas madali. Tapos gagawin ko na ng sideline yung pagiging tattoo artist. So, ganun yung ginawa ko. Yan. At ano pa ba? Merong mga companies, no, na talagang mas preferred nila yung mga may tattoo. Meron mga kung gusto maging bouncer, no, yan. Kung ikaw mahilig ka mag-gym, yan, malaki na yung katawan mo, tapos marami ka ng tattoo, mag-bouncer ka, pwede. Yan. Mind you guys, no, mga kasabot, hindi ganun kaliit yung kita ng bouncer. Ang laki din ng kinikita ng mga bouncer. Kasi, one time, nag-bouncer din ako. No? Yun yung panahon na addict naman ako sa pag-gym. Sobrang hilig ko mag-gym. Tapos yung mga kasama ko sa gym, in-invite ako. Sabi ko, manonood kasi ako ng pulp nun. Yun, manonood ako ng pulp. Tapos sabi nila, magba-bouncer kami doon. Kesa manood ka, magbabayad ka pa ng ticket, sumama ka na lang sa amin. Yun. Kaso may requirements, may sukat yung biceps. Yun. Tapos yung height, yan. Sinukat naman nila yung biceps ko, pasok naman. Yun, sobrang macho ko pa dati. Tapos sabi ko, instead na magbayad ako ng ticket, mag-bouncer na lang ako. Di ko naman in-expect na pag nag-bouncer ka pala, medyo, kala ko dati kasi pag bouncer ka, ang hirap ng trabaho, nakakapagod ng sobra. Nung time na yun, hindi naman ganun ka, hindi ko binababa yung trabaho ng mga bouncer, no. But that time lang, nung nagtrabaho ako sa bouncer, bantay lang ako sa mga pila, yan. Tapos, papalit-palit lang kami, lakad-lakad. Hindi siya ganun ka nakakapagod para sa akin. Especially kung talagang nag-gym ka naman talaga, hindi siya nakakapagod, no. Yun nga lang, hindi siya araw-araw. Siguro kung magba-bouncer ka sa mga bar, yan, hindi ko rin sure kung magkano yung sahod sa mga bar ng mga bouncer. Pero yung sa mga events na ganun, medyo malaki yung sahod. Yun. So, kung halimbawa, yun yung gusto mong maging target, pwede rin yun, no? Kasi yung mga kasama ko dati, sabi nila, ang goal naman nila is maging bouncer sa mga casino. Doon daw talaga malaki yung sahod. So, sabi ko parang, parang maganda yun. Pero hindi kasi ako parang para sa akin, parang hindi para sa akin yung ganong trabaho. So, mas gusto ko kasi yung ginagamit ko lagi yung isip ko. So, ganun yung gusto kong trabaho. So, nag-iba ako ng trabaho. Yan. Ano pa ba? Ayun, siguro isa pang mga trabaho na mas gusto nila may tattoo. Yung mga katulad doon sa tribal, yan, nakikita ko doon talagang maraming tattoo yung mga mga bantay doon. Yan, tapos
Ngayon, may bagong sumisikat na trabaho which is yung VA, no, virtual assistant. So, yun, hindi talaga parang kahit may tattoo ka, walang problema doon. Kasi hindi siya talaga, parang virtual lang talaga siya. So, hindi siya ganun kahigpit sa mga may tattoo. Yan. Ano pa? Pwede naman isang paraan, no, na pwede nyo gawin. Kung wala pa kayong tattoo ngayon, tapos balak nyo magpa-tattoo. Eto, ganito yung ginagawa ng mga iba. Ako, ito rin yung naisip ko sana nung bata pa ako. Pero wala. Hindi ako nakapagpigil. Isang pwede nyo gawin is magtrabaho muna kayo. And then kapag regular na kayo sa trabaho, tsaka kayo magpa-tattoo. Doon, wala kayong magiging problema doon. Yan. So yun, isang pwede nyo gawin yun. No? Kasi, kapag nandoon na kayo, nakapirma na kayo ng kontrata, wala na silang magagawa. Diba? And then, pag may experience na kasi kayo, diba, nakaipon na kayo ng experience, ang dali lang mag-apply sa iba. Kahit umalis kayo sa company na yun, yung experience yun na yung magdadala kapag nag-apply kayo sa ibang trabaho. Yan. Ano pa? Medyo ngayon sa panahon ngayon, medyo marami na rin namang pwedeng applyan. Nakakatuwa din kasi hindi na ganun kahigpit yung mga ibang companies ngayon at hindi na sila masyadong parang old school about sa tattoos, no? Kasi yung mga syempre yung mga managers ngayon, mga directors, may mga tattoo na din eh. Pati nga mga politiko, mga artista, so parang nagiging normal na siya, no? Kasi yung mga lumang tao talaga. Yung mga matatanda na medyo negative yung thinking sa tattoo. Most of them nag-retire na, no? Napalitan na ng mga medyo bago-bago. Tapos syempre hindi na parang sa lawak ng social media ngayon, no? Kasi syempre hindi na lahat sa TV lang, hindi na lahat sa dyaryo lang, may social media pa. Halos lahat ng makita mo sa social media may tattoo, 'di ba? So nano-normalize na siya. So nakakatuwa na siya. Lalo para sa atin dito sa Pilipinas. Kasi hindi na ganoon yung stereotyping ng mga taong may tattoo. Although minsan na-experience ko pa rin 'yan ako personally. Pero kasi sa akin, may tattoo kasi ako sa mukha, tapos sa leeg may tattoo ako. So medyo parang okay, naintindihan ko naman kung bakit kayo ganyan sa akin kasi nga ganito yung itsura ko. Pero hindi na siya ganun kalala unlike dati. Kasi ako na-experience ko noon kapag papasok ng mall, lahat ng dadaan sa harap ko hindi kakapkapan. Tapos pag ako nakakapkapan, alam mo yun? Tapos isa pang nangyari sa akin, no? This is very recent, parang last year lang to. Nagpunta ako sa BDO. Yan, name drop tayo. Sa BDO, yan. Nagpunta ako dyan para mag-inquire kami. Di ko maalala kung ano yata, papalitan ko yata yung address ko para yung mga letters na re-receive ko kasi lumipat kami ng bahay. Tapos yung isang teller doon, yun, medyo nagkaroon ng discrimination, no? Kasi yung sa BDO kasi yung ano namin yung sa sahod namin sa BDO pumapasok yan. So, nung nag-inquire kami, ganyan, parang sinusungit-sungitan niya ako. Hinahanapan niya ako ng kung ano-ano, IDs, ganyan. Tapos, sungit niya. Ganun. Tapos, nung nagbigay na ako ng ID, tapos, chinek niya yung account ko. Siguro, nakita niya yung details. Biglang nagbago yung ihip ng hangin. Kasi sabi ko nga, 'di ba, isa akong TL sa isang call center company, no? At we all know, guys, na medyo hindi naman ganun kalit yung sinasahod ng TL, no? Siguro nakita niya, no? Tapos biglang nagbago yung ihip ng hangin, bumait siya, tapos parang ngumiti, ganyan. Naiba yung attitude niya, yun. So, pero that time bad trip na kami, sabi namin, ano yung ID ko? Alis na kami. Yun, ganun. Pinabayaan na lang namin. So, may discrimination pa rin naman kahit papano. No?
Pero siguro part din doon kasi yung suot ko doon, butas-butas, naka-short lang ako, tsinelas. And kasi ako hindi ako masyadong mahilig mag porma-porma kung diyan lang pupunta, mamimili lang ganun. Sa SM lang naman yun, namili lang kami. So, ayun. So, may discrimination pa din naman kahit papaano. Pero hindi na siya katulad dati, no? Kasi lalo ngayon, alam na ng mga tao na kapag nakakita sila ng maraming tattoo, especially maganda yung itsura ng maganda yung pagkakagawa ng tattoo, ang tingin na ng mga tao ngayon, uy, ano to mapera to mahal mahal magpa-tattoo ang laki ng tattoo niya, ang ganda ng tattoo niya, siguro mahal to. Medyo nagiging ganun na yung parang thinking ng mga tao, no? So naiiba na yung mindset ng mga tao or yung stereotyping, no? Hindi na dun sa oy may tattoo yan, galing kulungan yan, masamang loob yan. Yun. So nakakatuwa pag ganun. So ako rin kasi minsan nagugulat ako. Meron akong that time sa saan ba ako nagtatrabaho nun, sa call center din yun, no? Tapos may parang first time ko na encounter. Trainer siya, tapos pagpasok niya ng room, nakita ko ang dami niyang tattoo. Tapos naka dreadlocks pa siya. Sobrang dami niyang tattoo. Nakaporma siya na parang magbabanda ganon. Tas nagulat ako, sabi ko, ang galing pwede pala sa mga trainer yung ganon. So parang doon din nagsimula na mulat yung mata ko na parang hindi lang pala ako hanggang dito. Pwede rin pala ako ma-promote. Katulad doon nung isang trainer. Tapos dire-diretso na hanggang may mga nakilala na ako. Syempre noon kasi bago lang ako sa call center. So may nakilala na ako, senior manager siya, tapos naka full sleeves siya, tapos may tattoo pa siya sa leeg. Sabi ko, ang angas, senior manager na to, tapos ganun. Hanggang sa pagtagal-tagal, tumatagal ako sa call center, dami ko rin nakikita na madaming tattoo na parang, normal na pala, hindi na pala siya katulad dati, no? Na meron ng mga taong matataas yung posisyon, tapos ang dami nilang tattoo. Yan. So nakakatuwa. Yun. Kahit naman ako, kasi ako ngayon, sa ginagawa ko ngayon, humaharap na ako sa mga clients, no? Yung mga parang mga managers, directors na may hawak ng account namin. Yun, humaharap ako sa kanila, nagmi-meeting kami, and open cam. So wala naman na ako nakikitang mga reaction sa kanila. Or parang negative reaction or negative na parang body language nung nakita nila ako na ganito yung itsura ko, no? Kasi parang nung una medyo kinakabahan ako, nahaharap ako sa kanila, ganito yung itsura ko. Hanggang nung unang beses nila ako nakita, parang walang kahit anong negativity coming from them, body language or whatever. Siguro sobrang professional lang talaga nila, no? Na hindi sila nagbe-base sa itsura. Tapos hanggang sa napalitan yung clients namin, ganun pa rin, wala akong naramdaman. So sobrang naging natuwa ako na ganun yung nangyayari. Ayan, even nung one time, no, yung vice president namin nagpunta or even the president herself nagpunta doon sa company namin on site. Tapos wala naman akong narinig na kahit ano or nakitang negative body language nung nakita nila ako. So ayun, nakakatuwa lang, no, na may mga tao talaga na hindi sa itsura bumabase, no. And especially right now, no, medyo parang ako sa trabaho ko ngayon, medyo marami na akong napatunayan, no, na lalong nagbigay patunay sa kanila na hindi yan sa itsura, no. Nasa trabaho yan ng tao. So ganun din pati sa inyo mga kasabwat. Hindi naman dahil marami kayong tattoo mahihiya na kayo mag-apply or parang lilit yung tingin sa sarili nyo pagdating sa mga professional na trabaho or professional na eksena. And wag ganun. Isipin nyo kung ano yung
may offer nyo sa company, kung ano yung mga skills na meron kayo. Tapos, yun yung i-front nyo, hindi yung itsura nyo. Kasi, kapag nakita nyo na yung ina-applyan nyo, sa itsura nyo pa lang, parang negative na sila. Instead of ma-discourage kayo, pakita nyo kung anong meron kayo sa papel. 'Di ba? Show them what's on your belt, na parang, eto ako, 'di ba? Na eto yung skills ko, eto yung nagawa ko, eto yung kaya ko. Para hindi sila mag-base lalo sa itsura. No? Kasi, minsan, sa recruitment din yan, no? Sa HR, sa mga nag-i-interview, kung magaling ka talaga on paper, tapos nung in-interview ka nila, napakita mo na talagang magaling ka, I don't think na hindi ka nila i-hire, 'di ba? Kasi lalo na sa panahon ngayon, dahil sa social media, medyo malaking naging tulong to sa ating mga maraming tattoo, no? Or mga may tattoo. Kapag nag-apply ka, kasi naalala ko nun di ko alam kung Baliwag Lechon ba yun? Nagkaroon ng issue na parang bawal mag-apply yung may tattoo. So, nag-backlash sa kanila yun. As in, nag-trend yun, nag-viral yun sa Facebook. Yan. Tapos, wala silang nagawa kundi palitan yung hiring requirements nila. No? Tapos, parang nagpakita sila na, oy, eto nga, nagtatrabaho sa amin, may tattoo, ganyan. Well, siguro nagbabawi na lang sila, hindi natin alam kung totoo yun, pero ayun, after that alam ko nag-hire na talaga sila ng mga may tattoo. So ayun, kapag nag-apply ka halimbawa, 'di ba, tapos syempre pag hindi ka natanggap, itatanong mo yun, bakit hindi po ako natanggap, pwede ba kayo magbigay ng reason or ng dahilan kung bakit hindi ako natanggap. Tapos sinabi nila, kasi ganito, ganyan. Tapos sinabi mo, fit naman po ako doon sa description. 'Di ba? Nasa akin naman yung mga skills na hinahanap nyo. So, bakit di ako natanggap? May mali po ba akong naisagot? 'Di ba? Sabihin nyo sa kanila, gusto ko lang humingi ng feedback. And then, kapag sinabi nila, kasi hindi kami tumatanggap ng may tattoo, ayun. Hindi ko kayo... parang hindi ko sinasabi na gawin nyo to or ganito yung dapat natin gawin, pero if i-post mo kasi yan sa social media, magba-backlash talaga sa company nila yan. Lalo ngayon, sobrang sensitibo ng mga tao ngayon. Pag binoykot yan sila, wala, baka tawagan ka nila tas i-hire ka nila directly. Yun, ganun kasi yung mga nangyayari, no? Kasi lalo na sa ibang bansa, 'di ba? Parang lagi ganun yung madalas nilang ginagawa. Kapag hindi nila nakuha yung gusto nila, ipo-post nila sa social media hanggang makuha nila yung gusto nila. Kasi yung mga tao din sa social media, sinusuportahan din naman yung ganun. Di ko sinasabi na tama yung ganun or ganun yung gawin natin. Pero kasi kung hindi ka nila hinire dahil lang sa tattoo, well, pwede natin gawin yun. Kasi nga, discrimination yun. Hindi naman yun yung parang naghahanap ka lang ng simpatsya sa social media. But you have to let other people know na itong company na to hindi nag-hire ng taong may tattoo. Kahit gaano ka pakagaling, kung may tattoo ka, hindi ka nila i-hire. So, ayun. Yun lang naman. Sana marami kayong natutunan dito sa kwentuhan natin, no? Siguro next time, try natin yung may kasama naman ako para maganda yung batuhan natin ng usapan. Pero, ayun, kung hindi ka pa nga pala nakasubscribe, no? Subscribe ka na sa channel natin dito sa YouTube. And click the bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video. And same goes with Spotify. Follow nyo ako dito. The Needle House Tattoo Podcast. Episode 4 na tayo. So, try natin gumawa ng ibang klaseng video naman sa episode 5 natin. Yan. Commenting kayo kung may mga gusto kayong gawan natin ng podcast. At try natin gawan. Yun lang. Peace out. Welcome to the Needle House Podcast.